Ano ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP? Ang CARP ay social justice at programang panlunas sa kahirapan na naglalayong maiangat ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa pamamagitan ng pantay-pantay na pamamahagi ng mga lupain base sa principle of the land to the tiller, at nagbibigay din ito ng maraming oportunidad sa mga karapat-dapat na mga benepisyaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang support services, at mula dito makakabuo tayo ng mga economic size farm na basihan ng Philippine agriculture. At para mapaunlad ang ating mga lalawigan, ano ang basihan ng CARP? Ang RA 6657 o Comprehensive Agrarian Reform Law noong 1988 ay ang basihan ng implementation ng CARP. Napapaloob sa nasabing batas ang polisiya ng pamahalaan na ang CARP ay naglalayong mapakinabangan ang malawak at potensyal na likas na yaman ng bansa. Ito ang agrikultura sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga lupain sa mga karapat-dapat na Pilipino. Ano ang vision ng CARP? Ito ay ang tapat na pag-aari ng mga lupain at may kakayahan ng agrarian reform beneficiaries sa epektibong pamamahala ng kanilang kabuhayan at social development para sa magandang buhay. Ano-ano ang mga programa ng Department of Agrarian Reform o DAR para matulungan ang mga magsasakang benepisyaryo? Una, pamamahagi ng lahat ng lupaing pang-agrikultura regardless of tenurial arrangement at produkto mula dito. Para naman sa non-land distribution, pinagting ng DAR ang pagprotekta sa security of tenure ng mga magsasakang merong stock distribution. Pangalawa, pagbibigay ng tamang support services tulad ng pagpapaigting ng support services, rural enterprise development, continuous social marketing and advocacy campaign. Pangatlo, agrarian justice. Para naman sa mga kasong may kaugnayan sa agrikultura, tulad halimbawa ng legal representation at adjudication ng mga kaso. Nai-implement ba ang DAR land distribution program sa buong bansa? Ito ay nakadepende sa target na rehiyon. May mga rehiyon na may mataas na CARP scope at ang iba naman ay non-land acquisition and distribution programs. Ang may mga natitirang mataas na land acquisition balances ay yung may mga problemang land holdings kung saan kasalukuyang inaayos ng DAR. Ang DAR ay mayroong continuous education and information campaign tulad na lamang ng regular na pagkandak ng agrarian reform advocacy program sa mga paaralan at mga institusyon na nagnanais maintindihan ng CARP. Ang DAR ay mayroon ding information kit o profile, newsletters, brochures at iba pang IEC materials na ipinamamahagi sa publiko. Nagbibigay din ito ng daan sa mga walk-in researchers na nagmula sa iba't ibang sektor, at ang policy na ito ay pinapatupad sa lahat ng DAR offices. Ang DAR ARMM ay meron ding sariling official website. Ang mga interesadong mamamayan ay pwedeng mag-log on anumang oras sa DAR ARMM website na www.dar-armm.gov.ph para sa mahalagang information and updates sa CARP implementation. Sa Section 22 ng RA 6657, nakasaad na ang qualified na benepisyaryo ay ang sumusunod. Una, agricultural lessee and share tenants, regular farm workers, seasonal farm workers, other farm workers, actual tillers or occupants of public lands, collective or cooperative of the above beneficiaries, and other directly working on the land. Sino naman ang pwedeng i-qualify as an agrarian reform beneficiary? Una, landless as defined sa RA 6657. Siya ay landless kung siya ay may pag-aaring mas mababa sa 3 ektaryang lupang sakahan. Filipino citizen, hindi bababa sa 15 taong gulang at padre de pamilya sa panahon ng pagkamit ng lupain, at may kusa, abilidad at kakayanan na magsaka at gawing produktibo ang lupang sakahan. Sa pamamagitan ng coordination ng DAR at ng Barangay Agrarian Reform Community o BARC, itinatala ang lahat ng mga nangungupahan sa mga lupang sakahan, tenants at trabahador sa mga sakahan na kwalipikadong benepisyaryo ng CARP. Ang mga potensyal na benepisyaryo ay kailangan maibigay ang mga sumusunod na impormasyon. Una, pangalan at pangalan ng mga miyembro ng pamilya na katulong sa pagsasaka. Pangalawa, pangalan ng nagmamay-ari o namamahala sa lupang sinasaka at haba ng panahon ng pagsasaka dito. Pangatlo, lokasyon ng lupang sinasaka. Pang-apat, kung ano ang pananim. At ang panglima ay ang dami o laki ng bahagi ng ani, halaga o upa o sweldong natatanggap. Ano-ano ang obligation ng ARB? Una ay dapat mapanatili ang pagiging produktibo ng lupang sinasaka.
Pangalawa, ang pagbabago o pagpapalit ng paggamit sa lupang sinasaka ay protektado, maliban na lamang kung nagbigay ng pahintulot ang DAR na napapaloob sa Rules on Conversion or Exemption. Alinsunod sa Section 7 in relation to Section 3 ng Comprehensive Agrarian Reform Law, ang mga nakatiwangwang at abandonadong lupang sakahan ay prioridad na area at saklaw ng CARP. Ang compulsory acquisition ay paraan ng pagkamit ng lupa kung saan ang pribadong lupain ay nakuha ng pamahalaan sa pamamagitan ng kung ano ang nakasaad sa Section 16 ng RA 6657. Ito ay lahat ng private agricultural lands o PAL na angkop sa phase implementation at nakasaad sa Section 7 ng RA 6657 ay kasama sa compulsory acquisition. Ano-ano ang private agricultural lands? Ito ay mga lupaing naititulo ng mga pribadong mamamayan. Kasama din dito ang mga lupang sakahan na may torrent titles, free patent titles at yung merong homestead patents. Exempted ba sa CARP ang upland na kasalukuyang dinedevelop agriculturally? Kung sa pagdating ng CARP ay agriculturally developed at produktibo na ang lupain, ito ay hindi exempted sa CARP. Ngunit yung mga lupain na mas mataas sa 18% slope ay exempted sa saklaw ng CARP. Ayon sa Section 10 ng RA 6657, ano ang pinapayagang retention limit sa CARP? Ayon sa Section 6 ng RA 6657, ang nagmamay-ari ng lupain ay hindi tataas sa 5 hektarya ang maiiwan sa kanya. Pwede ring mabigyan ng 3 hektarya ang kanilang anak kung ito ay kwalipikado sa mga sumusunod. Una, hindi bababa sa 15 taong gulang sa panahon ng CARP coverage at direktang namamahala o nagbabantay sa sakahan. Pwede bang magkaroon ng tagli 5 hektarya ang mag-asawa? Ito naman ay nakadepende sa kanilang property relations. Kung sila ay kinasal bago mag-August 3, 1988, sila ay sakop ng Civil Code kung saan kung walang napagkasunduan na separation of property, ang mag-asawa ay pwedeng magkaroon ng hindi hihigit sa 5 hektarya ng lupaing sinasaka mula sa kanilang conjugal property. Ngunit kung sila naman ay hiwalay at pareho nagmamay-ari ng lupain, ang bawat isa ay pwedeng magkaroon ng hindi higit sa 5 hektarya sa kanilang lupa. Sa kabilang banda, kung sila ay kinasal na sakop ng bagong family code, pwedeng manatili ang 5 hektarya sa bawat isa kung naisagawa nila ang separation of properties bago sila ay kinasal. Kung wala naman ay 5 hektarya lamang ang maiiwan. Pwede bang magmay-ari ang simbahan ng agricultural lands? Ang isang religious institution na tulad ng simbahan ay kinukonsider na juridical person. Ibig sabihin, ito ay may legal na personality tulad ng isang mamamayan. Pwede silang mag-maintain ng hindi tataas sa 5 hektarya. Ang mga paaralan ba o state university ay covered ng CARP? Sila ay exempted sa CARP coverage kung ang paggamit ng lupain ng paaralan ay direkta at exclusive lamang sa education purposes. Ang military reservations ba ay exempted sa CARP? Ayon sa Section 10 ng RA 6657, lahat ng defense sites at military reservations ay kinukonsidera hindi pwedeng pakialaman dahil pag-aari ito ng pamahalaan. Ano ang mga landed estates? Ito ay ang mga dating hasyenda o land holdings ng mga pribadong mamamayan o corporation na nabili ng pamahalaan na hindi sa pamamagitan ng CARP kundi sa ibang batas para ipamahagi o ibenta sa mga deserving na tenants at para sa mga magsasakang walang lupain. Libre ba ang mga landed estate na nakuha ng mga qualified beneficiaries? Hindi. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay babayaran ang presyo ng lupain. Ang ibang bayarin tulad ng survey fee lamang ang libre. Ano ang pagkakaiba ng stock distribution option at production and profit sharing? Sa stock distribution option, ang mga magsasaka ay nagiging stock owners, ibig sabihin binibigyan sila ng karapatan na makabili ng capital stocks, equities o shares mula sa corporate landowners and associations. Kapag sila ay nakakuha ng shares of stocks, dividend at iba pang financial benefits at representation sa board of directors, mabibigyan din sila ng karapatan sa pamamahala sa corporate farm na concern. Sa production and profit sharing scheme naman ay merong distribution of shares of production and profit para sa mga magsasaka habang inaantay ang paglipat sa pangalan nila bilang nagmamay-ari ng lupain. Habang ang mga ARBs ay nag-aantay ng full distribution ng lupain mula sa malalaking farm corporation, ang isang corporation na kumikita ng 5 million o higit pa sa loob ng isang taon ay dapat magbigay sa association ng mga magsasaka ng 3% ng gross sales ng lupang sakahan sa loob ng 60 days ng fiscal year bilang dagdag kita nila base sa Section 32 ng RA 6657. Covered ba ng CARP ang mga lupang sakop ng mga multinational corporations? Ayon sa Section 31 ng RA 6657 na ang mga farm corporations at multinationals ay sakop ng CARP. Pwede bang i-convert ang agricultural lands bilang residential?
Oo, sa Section 65 ng RA 6657 at A01 Series of 2002, sinasabi dito na pagkatapos ng 5 taon mula nang ito ay maipamigay, ito ay hindi mainam-tamnan. At kung ito ay economically feasible, ang lugar ay naging urbanized at kung ito ay magkakaroon ng mas mataas na economic value bilang residential, commercial o industrial purposes. Ano-ano ang mga guidelines upang makonvert ang agricultural lands sa residential, commercial at iba pa na hindi pang agrikulturang paraan? Ito ay mahabang proseso. Ang nagmamay-ari ng lupain ay dapat makipag-coordinate sa Center for Land Use Policy and Planning Implementation o CLUPPI office ng DAR. Bukod pa dito, sila ay dapat na kumuha ng Environmental Compliance Certification mula sa DENR kung ito ay nasa Environmentally Critical Area o ECA or Environmentally Critical Project o ECP. Dapat din silang makipag-coordinate sa LGU tungkol sa kasalukuyang classification ng lupain. Depende sa class type ng munisipyo kung nasaan ang lupa. Ang mga urban centers at city limits o bahagi lamang ay kasama simula nung ipatupad ang RA 6657. Ano ang agricultural lands na hindi nangangailangan ng conversion clearance? Ang mga lupain na na-classify na commercial, industrial, at residential bago pa man naging effective ang CARP Law noong June 15, 1988. Ano ang illegal conversion? Ito ay isang conversion ng isang landowner ng kanyang agricultural land sa non-agricultural use na ang intensyon ay para maiwasan ang pag-apply ng batas na RA 6657 nang sa gayon ay mawalan ng karapatan ng mga magsasakang nangungupahan sa kanyang lupain. Ano ang mga factors na nagdedetermina ng just compensation? Ito ay ang mga sumusunod. Una, current value of the property, cost acquisition, official assessment by government assessors, nature of land, non-payment of taxes or loans secured from government financing institutions, sworn value by the landowners, income, declaration of taxes, economic and social benefits contributed by farmers, and real actual use. Lahat ba ng mga factors na ito ay kinukonsider sa just compensation? Hinihingi ng RA 6657 ang 10 factors na ito sa valuation formula. Ito man ay direct input, replacement value, as a ceiling o subsumed sa mga direct factors. Kontrolado ba ng mga factors na ito ang halaga ng final value ng just compensation? Etong mga factors na ito ay kinukonsider bilang standard para gabayan ng mga officials sa pag-determine ng just compensation. Ngunit hindi ito ang magkokontrol o magbibigay ng limitasyon sa pag-determine ng just compensation. Sino ang namamahala sa summary ng administrative proceedings ng preliminary determination ng just compensation? Ang venue para sa summary ng administrative proceedings ng preliminary determination ng just compensation ay depende sa halaga ng compensation. Ang PARAD kung mas mababa sa 5 milyon at PRARAD naman kung higit 5 milyon. Etong mga summary administrative proceedings ay preliminary determination lamang ng just compensation na angkop sa landowner. Ang landowner ay may karapatan na questionin ang pagdetermine ng adjudication board sa Special Agrarian Reform Court. Bagamat ang final na determination ng halaga ng lupain ay isang judicial function, maliban kung ang landowner o any party in interest ay nag-file ng kaso sa SAC sa loob ng 15 araw mula ng pagkakatanggap ng desisyon, ang desisyon ng adjudicator ay final and executor. Hanggang kailan ang amortizing period na napapaloob sa RA 6657 at PD 27 lands? Para sa mga CARP awarded lands, ito ay 30 taong amortizing period ayon sa Section 26 ng RA 6657. Sa PD 27 lands naman ay 20 annual amortizations at 6% per annum na may 20% rebate kapag nakapagbayad sa itinakdang oras o panahon. Ngunit ang magsasakang benepisyaryo ay pwedeng magbayad ng buo bago ang ika-20 taon o pwedeng hilingin sa Land Bank of the Philippines na baguhin ang paraan ng pagbabayad ng mas maaga sa ika-20 taon ayon sa Section 6 ng Executive Order 228. Sa Section 66 ng RA 6657, binanggit dito na ang land transactions na under sa CARP ay exempted sa pagbabayad ng buwis na mula sa capital gains at pagbabayad din ng registration fee at lahat ng iba pang buwis at bayarin para sa paglilipat nito. Magkano ang ibabayad ng isang ARB sa Land Bank? Ang isang ARB ay magbabayad ng 30 equal annual payment at 6% per annum interest at may bawas na 2% kapag nabayaran ito sa itinakdang oras o panahon.
Mula sa una hanggang sa ikatlong taon ng pagbabayad ay hindi dapat lumagpas sa 2.5 na halaga ng annual gross production. Sa ika-4 hanggang ika-5 taon naman ay hindi dapat lumagpas sa 5% ng halaga ng annual gross production. Sa ika-6 hanggang sa ika-30 taon naman ay hindi dapat na lumagpas sa 30% na halaga ng annual gross production. Pwede bang bawiin o kunin ng landowner ang kanyang lupain sa ARB? Hindi niya pwedeng bawiin ang kanyang lupain sa ARB. Kapag hindi pa siya nabayaran ng buo, pwede niya itong tingnan sa Land Bank of the Philippines kung saan siya ay babayaran ng cash o LBP bonds. Obligado ba ang ARB na magbayad ng karagdagang interes sa oras na hindi ito makapagbayad sa kanyang buwan ng amortization? Sa panahon ng mga hindi maiwasang pangyayari tulad ng sakuna, kung saan ang ARB ay hindi nakapag-ani dahil nasira ang kanyang mga pananim, siya ay obligadong magbayad sa Land Bank of the Philippines sa susunod na anihan ng walang karagdagang interes. Hanggat maaari, ang pamahalaan na hindi po puwersahin ng mga ARBs na magbayad ng karagdagang interes. Ngunit kapag 3 annual amortization ay hindi nabayaran sa LBP, ang awarded na lupain ay babawiin at ibibigay sa ibang qualified na beneficiaryo. Pwede bang ibenta ng carp farmer beneficiaries ang kanilang mga lupain? Ayon sa Section 27 ng RA 6657, sa loob ng 10 taon, ang mga farmer beneficiaries ay hindi pwedeng magbenta, maglipat, o i-donate ang mga lupang ibinigay sa kanila, maliban na lamang kung ito ay papamana o ibebenta ulit sa pamahalaan sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines o sa ibang kwalipikadong beneficiaryo. Ngunit kapag ang ARB ay nagbenta, naglipat o pinaupahan ng lupain, ito ay maaaring ma-disqualified bilang beneficiary ng CARP, PD27 at iba pang agrarian laws. Kapag lumampas na sa 10 taon, pwede na bang ibenta o ilipat ng ARB ang ibinigay na agricultural land sa kanya? Oo, ang paglilipat ng pag-aari sa iba ay pinapayagan. Kapag ang lupain ay nabayaran na at kwalipikado sa CARP ang paglilipatan nito at hindi rin ito nagmamay-ari ng higit pa sa 5 ektaryang lupang sakahan. Ang preference ng paglilipatan nito ay dapat direkta sa magsasaka, sa pamahalaan sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines o sa iba pang kwalipikadong beneficiaries ayon sa Section 27 ng RA 6657. Ang awardee ba ay pwedeng maging benepisyaryo pagkatapos ilipat ang kanyang land holdings? Ang isang awardee na nag-dispose ng kanyang land holding ay hindi pwedeng maging benepisyaryo ng CARP. Ngunit ang kanyang mga anak at asawa ay pwedeng bilhin ulit ang lupang nailipat sa pangalan ng DAR sa loob ng 2 taon. Ano ang mga kinakailangang dokumento sa paglilipat ng pag-aari ng awarded na lupain sa ibang benepisyaryo? Ang awardee o transferor ay kinakailangang isubmit ang mga sumusunod na dokumento kasama ang kanyang letter request na ilipat ang ibinigay sa kanyang lupain sa ibang benepisyaryo. Certificate of full payment of amortization to be issued by the Land Bank of the Philippines. Certificate of full payment of irrigation fees. Certification regarding loans. Tax declarations. No pending case at the DARAB or any of its adjudicators, affidavit of aggregate area of land holding, certified copy of ITR, residence certificate, certification to be issued by the Provincial Assessor's Office regarding extent of agricultural land holding within the province. Pwede ba na ang rehistradong EP o CLOA na ibinigay sa mga ARBs ay i-correct at i-cancel? Oo, ang EP o CLOA na ibinigay sa mga ARB ay pwedeng i-correct at i-cancel kung ang dahilan ay paglabag sa agrarian reform laws, rules and regulations. Itong mga kasong ito ng lupain ay gagawing exempted, excluded sa PD27, EO number 228 o CARP coverage o bahagi ng lupang may iwan sa landowner. Sino ang may otoridad para i-correct o i-cancel ang registration ng EP o CLOA? Ang mga rehistradong EP o CLOA maging distributed o hindi ay i-correct o i-cancel sa pamamagitan ng utos ng provincial o regional adjudicator na may jurisdiction sa pag-aari alinsunod sa DARA rules and regulations. Kailan ang effectivity ng rules on cancellation ng EP o CLOA? Ang rules on correction and cancellation ay dapat i-apply sa rehistradong EP o CLOA simula nang ito ay maibigay ng DAR hanggang sa ika-10 taon. Ngunit kung ito ay hindi nabayaran ng buo ng ARB sa kaso ng public lands, kung mahigit sa 10 taon na itong nabigyan ng CLOA, itong rules na ito ay applicable din dito. Pwede bang makakuha ang isang ARB
ng titulo ng lupaing na ibigay sa kanya sa pamamagitan ng PD-27 o RA 6657. Ang magpapatunay ng pag-aari ng benepisyaryo ng CARP sa kanyang lupa ay sa pamamagitan ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ang certification ay naglalaman ng restriction na nakasaad sa RA 6657 at ito ay recorded sa Registry of Deeds o ROD na concern at annotated sa Certification of Title. Ang Certificate of Land Transfer ay ibibigay ng DAR na may duplicate sa lahat ng lupain mula sa Operation Land Transfer. Ang original ay dapat hawak ng benepisyaryo at ang duplicate naman ay sa Registry of Deeds. Pagkatapos masunod ng ARB ang lahat ng requirement para sa grant of title under PD-27, magbibigay ng Emancipation Patent o EP ang DAR. Kailangan bang irehistro ng mga ARBs ang kanilang lupain na nakuha sa pamamagitan ng PD-27 at RA 6657? Oo, ang DAR ay dapat maghanda sa Automated Data Processing na Special Registry Book na tatawaging Provisional Register of Documents issued under PD-27 kung saan pangangalagaan ng bawat ROD sa buong bansa. Ang registry ay dapat registry ng lahat ng Certificate of Land Transfer o CLT issued pursuant to PD-27 at lahat ng susunod na transaksyon na makakaapekto sa Certificate of Land Transfer tulad ng adjustments, transfer, duplication, at cancellation ng may mga maling CLTs. Kailangan bang bayaran ng ARB ang registration of land titles? Walang ibabayad na premium o kahit anong klaseng buwis sa pagbibigay ng original emancipation patent at sa registration ng mga related documents. Kailan mabibigyan ng emancipation patent ang isang qualified beneficiary? Sa oras na maaprubahan at ipamigay ang EP o CLOA ng ROD, ito ay ibibigay sa mga qualified na beneficiaries. Ano ang dokumentong magpapatunay na ang beneficiaryo ay ang totoong nagmamay-ari ng lupain na natanggap mula sa CARP? Ang Certificate of Land Ownership Award ay magpapatunay ng pag-aari ng Agrarian Reform Beneficiary sa mga private agricultural land na sakop ng RA 6657. Ano ang mga grounds upang makansila ang natanggap na CLOA o EP? Ang landholding ay kasama sa retention area ng landowner. Ang landholding ay exempted sa coverage. Epektibong notice of coverage. Ang landholding ay labas sa authority ng DAR para ipamigay. Maling titulo dahil sa maling technical description at cancellation ng landowner's title bago mabigyan ng certificate of deposit. Maling paggamit o diversion ng financial at support services na ibinigay sa benepisyaryo. Pagsisinungaling o panlilinlang ng benepisyaryo sa mga basic qualifications para maiayon sa agrarian reform laws, sale, transfer, lease o sa iba pang forms ng pagpapahiwatig ng benepisyaryo sa kanyang karapatan sa lupain para sumang-ayon sa agrarian reform laws. Patuloy na pagpapabaya o pag-abandona sa lupain na ibinigay sa benepisyaryo sa loob ng 2 calendar years. Sadyang hindi pagbabayad ng pinagsama-samang 3 beses na amortization sa land bank, conversion to non-agri use, waiver of rights sa natanggap na lupain, pagbabalik o pagbibigay ng benepisyaryo sa landowner o sa non-beneficiary, maling paggamit sa lupain at iba pang uri ng kasinungalingan na hindi sang-ayon sa pag-implement ng batas na agrarian reform. Ano ang rule ng CARP sa mga foreclosed agricultural land? Nakasaad sa Section 25 ng RA 337 o mas kilala sa tawag na the General Banking Act na ang mga acquired at mortgaged agricultural lands na nabawi ng bangko ay dapat madispose sa loob ng 5 taon simula ng pagkakabawi. Para sa mga kritiko ng CARP, ang agrarian reform ay hindi magiging epektibo, ngunit may mga pag-aaral na sumalungat dito. Ang integrated report sa CARP Assessment Studies ay isinagawa ng prestiyoso at mapagkakatiwalaang institusyon tulad ng Institute of Agrarian and Urban Development Studies ng University of the Philippines, Philippine Institute for Development Studies o PIDS, at ang Institute of the Philippines Culture o IPC of the Ateneo de Manila. Lumabas sa kanilang pag-aaral na mayroong positibong resulta sa kabuhayan ng mga ARBs na kasama sa programa. Ano ang strategic direction ng DAR habang hinaharap nito ang mga challenges sa CARP implementation? Number 1. Complete the land and acquisition and distribution and the CARP balance focusing on large-sized private agricultural lands. Redeploy competent DAR personnel to the 20 high LAD provinces, streamline LAD processes and procedures, and enhance the database of landholding for ease in targeting and monitoring the LAD. Prioritizing the subdivision of collective certificate of land ownership awards involving Land Bank of the Philippines compensable lands.
fast-tracking the documentation and settlement of landowner compensation for already distributed lands, synergizing and rationalizing the efforts of the CARP implementing agencies in all processes of law, partnering with the civil society organization in the delivery of LTI services, particularly the large-size private agricultural lands, adopting a job-sharing scheme wherein under one DAR concept, provinces will share responsibilities, low-LAD provinces with high-LAD provinces, to minimize the need to hire new personnel and increasing the utilization of the services of geodetic engineers to assist the provincial and municipal offices in land acquisition, considering the difficulty of hiring new personnel and the demands of a post-2014 scenario.